Sa edad na 7 taong gulang, pinasok ni Zarina ang mundo ng sports. Kanyang nakahiligan ang swimming. Dito, natutunan niya ang disiplina hindi lamang sa training, kundi pati na rin ang pagpapanatili ng wastong timbang. Ang kanyang pagpupursige, nagbunga matapos makasungkit ng iba't ibang medalya at pagkilala. Being a swimmer, I need to have the body and the fitness to accompany that activity. And I've won some medals in Milo competitions, some aquathlons. Pero dahil sa pandemya, tumigil ang kanyang karera sa swimming. Dahil nabawasan ang training, ang dating payat niyang pangangatawan, nagsimulang madagdagan ng timbang. Kaya naman, naging tampulan siya ng tukso na nakaapekto sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Yung isipin mo, alha, ano nangyari sa akin, yun yung naramdaman ko talaga. Nakakalungkot. Kaya naman, na-pressure ito na magpapayat. Isa lamang si Zarina sa milyon-milyong mga Pilipino na nais magpapayat. Kaya ang iba, hanap ang instant na pampapayat. Isa ngayon sa mga matunog ay ang Ozempic at Tirzepatide, kung saan ilang individual ang nahikayat na gumamit nito at naging usap-usapan na rin sa social media. Pero ayon sa isang eksperto, hindi raw ito dapat gamitin basta-basta. Ang Ozempic ay isang brand ng gamot na ginagamit natin sa diabetes. Ito ay kailangan ng payo ng doktor, so ina-advise talaga natin siya na gagamitin lang siya for diabetes. Ang laganap na bentahan nito online ay problema ngayon ng mga eksperto sa medisina dahil hindi raw ito aprobado bilang pampapayat. So just a precaution that this is not approved as a weight loss drug. Nagre-rebound sila kapag ini-stop natin gumamit. Ibig sabihin ng rebound, they regain their weight after stopping the use of Ozempic. Probably they can die for taking in a counterfeit medicine. That's the worst case scenario. Ang talamak na bentahan ng Ozempic online, pinuna ni Senator Raffy Tulfo sa pagharap ng Food and Drug Administration sa ginanap na Senate Committee hearing noong January 27. Ayon sa senador, mabilis daw ang bentahan nito kung saan ang karamihan ay nakakabili kahit walang reseta mula sa doktor. Dahil sa online selling platforms, halos lahat ngayon ay one click away. Pero kasabay ng convenience, one click away din kayo sa panganib. Tapos meron pa yung injection na supposed to be para sa diabetes, Ozempic. And then, ginagamit ngayon para pampapayat. Pero dapat yan with prescription kasi injection yun, Madam Chair. At binibenta sa Shopee, binibenta sa Lazada. Depensa naman ng FDA, Bago po i-release po ng Bureau of Customs sa border po of entry, dapat po kunin nila yung license to operate as importer-distributor. At hindi lang po dapat license to operate, dapat po yung produkto mismo, dapat meron po siyang market authorization o yung tinatawag po natin na Certificate of Product Registration. ang pagbebenta ng hindi otorisadong gamot, mapa-online o physical store man, ay direktang paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration of 2009. Ang sino mong mapapatunayang lumabag dito ay maaaring maharap sa parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 10 taon at multang 1 hanggang 500 milyong piso. Nanawagan naman si Senador Raffy Tulfo, ang PNP Anti-Cybercrime Group at CIDG na isama sa kanilang surveillance ang mga online shopping apps para maiwasan ang paglaganap ng mga hindi otorisadong mga gamot sa bansa. Yvonne Fe Bautista, RNG News.